Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa... Magandang gabi po sa ating lahat. Muli nandito si Brad Alvin Gitamondok, Chief Roman Catholic Apologist, para mag-share sa inyo ng mga aral at doktrina na tinuturo ng ating simbahang Katoliko. Nakakalungkot po mga kapatid ko mga Katoliko na sa panahon natin ngayon, merong mga nag-angking, mga apologists sila, and they even level themselves to my status. I am really very sorry to tell you this, kasi ang apologist sana ipagtanggol sana yung tinuturo ng simbahan, hindi yung ipagtanggol yung natutunan natin sa mga libro-libro, kahit anong libro dyan, libro ng mga Hudyo, libro ng mga Protestante, libro ng mga liberal at modernist na mga Katoliko. Dapat yung tinanggap na natin sa ating liturhiya, yung tinanggap na natin sa ating mga nobinaryo, yung tinanggap na natin sa ating mga Bible commentaries na matagal na panahon na hindi pa tayo naging tao, ipagtanggol natin yon. Halimbawa, itong identification ng Joshua chapter 5 verse 13 to 15, napakaliwanag dyan, hindi pa tayo tao. Matagal ng panahon, hindi pa lumabas ang reformasyon in the 16th century, in the person of Martin Luther. Pati mga reformers, sila Martin Luther, kilala kung sino yan, ang Joshua 5:13, 14, 15. Bakit kilala ng mga reformador, ng mga protestante? Kasi panahon pa ng mga apostol, kilala na nila kung sino yan sa Joshua 5:13, 14, 15. Ngayon ito si Melchor Manalili at kanilang grupo in defense of truth. Ewan ko kung anong truth ang indidepensa nila. Kasama na ito, nahawa itong kaibigan ko si Brad Arnold Maglalang. Nanghinaya ako dito Bakit nanghinaya ako dito? Kasi ipipilit nila talagang kanilang kamalian. Mantakin nyo, ang Joshua 5:13, 14, 15, si Kristo daw. Saan mapalok nyo nakuha niyan? Saan doktrina ng simbahang Katoliko, ng mga opisyal na libro at mga katekism at mga nobinaryo na niyang Joshua 5:13, 14, 15, ang Panginoong Kristo yan? Private interpretation niya lang, interpretation ng mga saksi ni Jehovah in 1870 na nangupya lang sa Sabadista sa Seventh Adventist Church in 1840s. Mga modernist Catholic Bible commentators at mga liberal Protestant theologian, dyan din nangupya Kailan lang yan lumabas? After the Second Vatican Council. Tapos yan ang ipagtanggol natin. Tapos correct tayo, parang infallible na tayo, hindi na tayo maturuan. Kaya yan ang rason bakit tinanggal si Mel dyan sa punto por punto ni Father Darwin. Ewan ko kung nakorek ba ni Father Darwin ito si Melchor Manalili at ang grupo niya in defense of truth, na ngayon in defense of lies pala. Kaya dami ng mga kasinungaling tinuturo Mel Manalili, humarap ka sa akin, magdebate tayo sa Debaters Convention, huwag kang duwag. Para kung sino dito sa bansang Pilipinas, naging popular ka lang. Ginaganyan mo ng mga Katoliko dito sa Pilipinas. Anong ginaganyan ba, David? Tinuturuan mo ng kamalian. Joshua 5:13, 14, 15, si Kristo yan. Saan mo nabasang Bible commentary ng mga Katoliko, pati Protestante, na si Kristo yan? Gadasan yan. Inahawa ito si Arnold Maglalang Dati bilib ako dito at matalino to, ngayon naging bobo na. Para ng Protestante. Sagutin mo ng maayos, matigas. Kasi nahawa na sa katigasan at sa taas ng pride ni Mel Manalili.
Sige nga, magbigay kayo ng letra po letra, meron kayo dyan. Ha? Librong Katoliko, komentary, na yung Joshua 5:13, 14, 15. Si Jesus Christ yan. Pag may nabasa kayo dyan na Bible commentary na pirmado ng obispo, I will resign as chief apologist. Kayo lang mag-chief apologist. Kasi wala din kwenta ito pagtatanggol ko sa ating anong tinanggap natin. Matagal na yung tinanggap. Sa kalululuhan pa natin yan. Hindi pa ako apologist. Wala pa ako si Alvin Gitamondo. Wala pa yung tatay ko. Wala pa yung lolo ko. Galit ako sa mga ganyang Katoliko eh. Dinagdagan yung problema natin dito sa simbahang Katoliko. Hindi naman kayo dumidebate dyan ng magandang debate nyo kontra sa mga kalaban natin hindi Katoliko. Maganda bang debate mo, Mel Manalili? Tabla ka lang dyan sa mga protestante. Sa tutuusin, wala ka pa sa kalingkingan ko, sa karunungan, sa pagiging debater. Malayo ka pa eh, marami ka pang bigas sa kakainit. Tapos magtuturo kayo dyan sa in defense of truth. Parang tunay yung tinuturo na eh. Hindi naman tunay yun. Brad Michael Amulata, try mo mag-research. Kung saan sa Biblia, sa Joshua, Josue 5:13, 14, 15, si Kristo daw yan. Brad Michael, bumalik ka, mag-chat ka sa akin, Brad Alvin, may na-research ako dito, si Kristo pala yan. Hindi pala yan si St. Michael the Archangel. O di mag-resign ako agad. Pagtulungan ako nyo dito mga Katoliko. Minsan nakakabuisit na itong mga ganitong Katoliko. Imbis kaya pagtulungan tayo dito sa tamang pananampalataya. Bilang chief apologist, dapat tulungan nyo ang chief apologist para idepensa ang tunay na pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ngayon kung kontra nyo pa, tapos ako naman magdidepensa, tapos didibatihin nyo ko Katoliko kontra Katoliko. Mga walang hiya kayo eh. Hindi na kayo natakot sa Diyos. Yung mga buhay nyo, mga immoral. Sa pagkaalam ko, iniwan nyo pala yung mga asawa nyo na nagpakasal kayo sa pare. Buti sana kung nagpakasal na kayo sa West, pwede, iwanan. So magtuturo kayo dyan para kayong magisteryo. Sige nga, harapin ako ng debate, ng marangal na debate. Nakakubulahaw kayo, ang gabi-gabi na ngayon, ganyan ang mga alipuris nyo, manggugulo dyan sa walls ko. Pinalabas nyo dito sa bansang Pilipinas, mga walang hiya kayo eh. Bakit nasabi ni Brad Alvin Gitamondo, Chief Roman Catholic Apologist, mga walang hiya? Kasi kapal na mukha nyo eh. Kasi kasinungaling, hindi naman turo ng simbang Katoliko yan, ituturo nyo. Tapos ikukorek kami mga tama. Mali na si Alvin Gitamondo, hindi yan si St. Michael the Archangel, Brad Alvin. Ang Joshua 5:13, 14, 15. Si Kristo yan. Tama na kayo. Ako mali na. O sige, mag-resign ako kayo ng tama. Sukdulan itong kawalang niyaan itong mga to eh. Kasi ang immoralidad ng buhay nila, hindi na sila nahiya sa bansa, sa buong mundo, nagpapasikat lang to eh. Kaya pati ang aral, kahit mali-mali na, ipipilit. O sige, ngayon, pag-aralan natin. Makinig ka, Brad Michael. 3 lang nanonood sa akin ngayon. Anong patunay? Patunay ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na itong Josue 5:13, 14, 15 si San Miguel Arcangel to at hindi ang Panginoong Kristo. Dito sa side ko, makinig kayo. Kung mali ako, dito tutulan nyo. Sabihin nyo, Brother Alvin, mali ka. Tama si Mel Manalili, mag-resign ka na. Si Mel ng chief apologist namin ng simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas. Kasi hindi ka karapat-dapat, kasi bobo ka, tarantado ka, Brother Alvin, at wala kang hiya. Mali ang iyong tinuturo. Sige, basahin natin ang talata. Hindi pala napakaliwanag dito. O ngayon, dito muna sa Joshua 5:13, 14, 15. Ako galit ako sa mga Katolikong mga yung turo mga katarantaduhan eh. Galit ako sa mga Katolikong ganyan. Ipagpamanin nyo ng mga kababayan kong Katoliko, pati mga hindi Katoliko. Hindi lang si Brad Alvin Gitamondo galit sa mga protestante na nagtuturo ng kamalian. Galit din ako sa Katoliko, nagtuturo din ng kamalian at nagsasabuhay ng kamalian, ng immoralidad. Mahilig to sa mga kalayawan eh. Mahilig sa inom, mga palahubog. Tapos kayo ang chief apologist namin.
Joshua 5:13, 14, 15. O, King James Version, ha? And it came to pass, English terms. Ang problema dito kasi hindi ito mga college graduate eh. Kaya kung magbabasa tayo ng English, aywan ko kung maintindihan ba. Eh dapat kasi haro to sa English at Spanish bago nakarating sa Tagalog. At sa Cebuano. Ewan ko kung may kumpleto ba itong Biblia to. Eh walang Douay-Rheims version, walang Chatelain version, walang Orthodox Bible. Ang daming Biblia wala sila eh. Dapat kumpleto muna kayo ng Biblia bago kayo magturo. Para naman kapanipaniwala na talagang magaling kayo, talagang alam nyo. Kasi lahat ng Biblia, meron kayo, si Brad Alvin wala. Ibaligtad eh. Wala na kayong Orthodox Bible. Wala pa kayong Douay-Rheims version. Wala kayong Chatelain version. Problemang ganyan eh. Tapos kayo ang chief apologist dito sa bansang Pilipinas. Tatawa ako dito sa mga kalukuhan yung mga Katoliko, mga walang hiya. And it came to pass when Joshua was by Jericho, si Josue, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. Si Kristo to, a man over against him with his yung sword niya, galing sa bibig niya, hindi sa kamay. Kasi ang anghel at ang santo, maraming hindi pala alam nila na si Kristo, Word of God, yung sword of the Spirit, which is the Word of God, galing sa bibig ni Kristo kasi siya mismo ang salita ng Diyos. Efesos 6:17. Himay-himayin natin to kung si Kristo ba to? Josue 5:13-14. Hindi to si Kristo. Ang Biblia nagsabi, hindi si Brother Alvin. Kaya nga himay-himayin natin to, that every detail of Joshua 5:13, 14, 15, kung si Kristo ba to, ayon sa Biblia. Kulang mga kaalaman ng talata to eh. Dapat i-memorize nyo muna ang lahat ng Biblia, ng mga talata. Hindi katulad ni Brad Alvin, marunong sa Biblia talaga ako eh. Kaya chief apologist. Kasi lahat ng mga talata sa Biblia, alam ko. Hindi ako maluloko. Kaya protestante, hindi makakapanloko sa chief apologist. Kaya ngayon, hindi ako nilalabanan ni debate kasi takot na yan lahat eh. Hindi lang sa titulo. Ephesians 6:17. Salvation. And the sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? Which is the Word of God. John 1:1, and the beginning was the Word was God, and the Word was God. Yun yung si Kristo, capital W, Word was God. Eh, si Kristo na Word of God is the sword of God Himself. Kaya hindi si Kristo yung tao nagpapakita, dala-dala ang espada kasi siya mismo ang espada ng Diyos. Ang espada lumalabas sa bibig ni Kristo, hindi sa kamay ni Kristo. Kaya yung tao na nagpakita sa Joshua 5:13, 14, 15, anghel yun. Happy yun ng mga anghel. Hindi yun si Kristo na anak ng Diyos o Diyos na anak. Naku naman. O dito, basahin ko. Hindi din alam itong mga talata. Ephesians 6:17, John 1:1. Napaka-elementary at basic, fundamental sa Biblia. New Testament pa. Walang alam itong grupo nito ni Mel Manalili. Nahawa itong kaibigan ko naging kaaway ko na ngayon ito sa Arnold Maglalang. Matigas ang ulo eh. O basahin natin ngayon, saan lumalabas? Saan lumalabas ang espada? Sa kamay ba ni Kristo? Eh kung ang niya sa kamay hawakan, eh si Kristo mas Word of God, the Sword of God. Ephesians 6:17, John 1:1, Efesos 6:17. Ulit-ulitin kong talakay, sulat nyo dyan sa notebook nyo. Bible study to. Ng Chief Roman Catholic Apologist. Itong mga talata, hindi alam ng mga kalaban ko, ng mga Katoliko sa grupo ni Mel Manalili. Ang alam nito, puro katarantaduhan eh. Pasikat lang eh. Wala naman talagang alam sa Biblia. Puro bluffing. Eh, nahawat ng kaibigan ko, si Arnold Maglalak. In Revelation chapter 19, verse 15, His name is called the Word of God, verse 13. Sa 15, and out of His mouth, sa bibig ni Kristo, the Word of God, si Kristo itong Word of God, W, capital. Sa bibig niya, lumabas ang espada, Word of God. Ito yung Word of God, espada. Sa bibig niya, hindi sa kamay niya. Kasi siya mismo ang Diyos na Word of God, salita ng Diyos, si Kristo, ang Diyos anak, Son of God. Hindi nyo naintindihan yan? Kaya yung tao dito na nagpakita na drawn the sword in his hand, yung espada nasa kamay niya, hindi to si Kristo. Huwag nung ipilit si Kristo yan. Walang sinabi ang simbang Katoliko na si Kristo yung Joshua 5:13, 14. Mapapagalitan talaga kayo eh mga. Ako dito sa bahay sa simbang Katoliko, sabihin ko sa inyo mga Katoliko, ako ang panganay dito sa mga apologist.
Kaya nga chief apologist, chief, panganay. Kung sa anghel pa, arkanghel. Ark, meaning chief. Hepe. Kaya may karapatan akong magalit dun sa mga suwail na mga kapatid ko na pinagtuturo, mga katarantaduhan at kasinungalingan, tapos ilalagay in defense of the truth. Kulang na lang, masapa ko kayo kung wala palang COVID, magkita tayo. Masapa ko itong makatulukong to eh. Isa lang itong puntong maling tinuturo ni Mel Manalilit, kanya makasamahan. Marami pa eh. Kaya galit ako eh. Buti sana kung konting bagay lang, tapos isang mali lang, eh ang dami na eh. Iisa-isahin natin yan, himay-himayin natin ng iba-ibang araw. Gabi-gabi. Balik naman tayo sa Joshua 5:13, 14, 15. Napakaliwanag yan, distinguish si Kristo kasi He is the Word of God, the Spirit. The sword of the Spirit is the Word of God, Ephesians 6:17. John 1:1, Jesus as the Son of God or God the Son is the Word of God, capital W. And the Word of God has His sword from His mouth. Revelations, pahayag 19, verse 13, 14, 15. Puro yan mga letra kay Bal Alvin. Kasi marunong ako si Bal Alvin sa Biblia. Hindi tulad ng mga kalaban ko dyan, walang mga talata, puro mga daldal eh. Ginawa nilang daldal nila, talata ng Biblia. Di antikristo na rin kayo tulad ng protestante. Halimbawa, katoliko ako. Tapos yung komentaryo ko, ginawa kong salita ng Diyos, ipinasok ko sa Biblia, di parang Diyos na rin ako, di parang protestante na ako, hindi ganyan ng tunay na katoliko at tunay na apologist. Ang tunay na apologist, yung talata ng Biblia, huwag mong dagdagan. Kung hindi mo alam, aminin mo hindi mo alam. Dapat mag-sorry kayo, sorry Brad Alvin, hindi ko pala alam na yung tao pala dyan sa Joshua 5:13, 14, 15, hindi yan si Kristo, kasi si Kristo, yung espada, hindi yan nakadala si Kristo sa kanyang kamay espada. Kasi siya mismo salita ng Diyos, ang espada ng Espiritu Santo, Efesos 6:17, nandyan yan sa kanyang bibig kasi siya mismo ang kanyang persona, mula sa kanyang pagsalita, siya mismo salita ng Diyos. Ang espada ng Espiritu Santo, Efesos 6:17, John 1:1, 18, at Revelations 19, 13, 14, 15, letra po letra yan. Hindi ko dinagdagan yan. Nagbasa lang ako ng letra po letra. Kung wala pang COVID, nagkita tayo, hindi ako natatakot sa inyo kahit gaano pa kayo kalaki. Sabihin ko sa inyo, ginawa kong tao ng Panginoong Diyos dito sa lupain ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas, upang maging punong tagapagtanggol ng simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas. Kaya ipagtanggol ko itong tunay na panampalataya ng mga Katoliko kahit ako mamatay. Wala akong sinasanto dito sa bansang Pilipinas, mga Protestante, mga Katoliko, mga Muslim, mga Pagano, mga Ateo. Wala akong kinatatakutan sa inyo. Gusto niyo, suntukan pa tayo eh. Hindi ko kayo tatakbuhan. Kala niyo dito, kung magtuturo kayo ng kamalian dito. O ngayon, si San Miguel Arcangel, ang Joshua 5:13, 14. Hindi nyo alam pala magbasa ng Biblia, kaya mga undergraduate, yun ang I always discriminate mga apologists na undergraduate sa kolehiyo. Bakit? Magtuturo kayo, magle-leader kayo ng apologetics, hindi nyo maintindihan ng English eh. Ako as chief apologist, hindi sa pagmamayang, mag-UP graduate ako. Halos 1.0 yung mga English lang subjects ko at philosophy subjects ko sa UP, University of the Philippines, pamantasan ng Pilipinas. Kakalabanin lang ako nitong mga test the graduate. Kung saan lang nag-graduate ito sila, hindi pa kompleto ng English Bible, walang komentary, hindi pa marunong magbasa ng English, hindi pa nakaintindi ng English. Tapos kakalabanin ako dito. Sasawayin natin, hindi nagpapakorek. Kaya nga tinawag ko walang iya eh, kasi hindi nagpapakorek kahit maling-mali. Ngayon pa lang, pag entrada ko lang, maling-mali na talaga sila. Hindi yan si Kristo. Joshua 5:13, 14. Distinguish yan dun sa John 1:1, Ephesians 6:17, Revelations 19, 13, 16. At marami pang talata ng Biblia na hindi nyo alam. Makalaban ng chief apologist. So, dula na itong pagtuturo ng kamalian, daming yung kamalian. Si Jonah daw, hindi daw totoo na kinain ng isda. Nakatatawa ko dito sa mga tarantadong to eh. Katoliko sana, tarantado lang. Nadimonyo masyado kasi immoral kasing buhay. Kaya si Lucifer, nandyan sa katawan nila eh. Nandyan sa ari nila, nandyan sa mata nila. Ang sama ng mga apologists na to, tapos magaling kayo. Ang pangit na ng debate nyo eh. Wala pa sa kalingkingan ng chief apologist, yung mga debate nyo, hindi kayo nahiya sa bansang Pilipinas.
There stood a man. Itong man, si Kristo ba to? Hindi to si Kristo. Over against him with his sword. Kasi may dalang espada. Drawn in his hand. Ano yung dalang espada? Yun ang salita ng Diyos. Kaya itong tao ito, hindi to si Kristo. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? Verse 14. Sagot ng tao na nagdala ng espada. And he said, Nay, but us. Sino siya? Captain of the host of the Lord. Kapitan daw siya. Captain. Si Kristo ba captain? Anghel ang captain. Hindi ito si Kristo. Si Kristo hindi captain. Meron mang titulo ni Kristo sa mga, challenge ko sa inyo mga Katoliko, bumili kayo ng lahat ng nobinaryo ng Panginoong Kristo sa Santo Niño, Divine Mercy, lahat ng mga nobinaryo ni Kristo sa Simbahan Katoliko, bumili kayo bukas. Halongkatin nyo, pag may nabasa kayong titulo, Gosos, na titulo ni Kristo, na si Kristo tinawag, Kapitan, Captain of the Lord of Hosts, magpaputol ako ng ari dito, mag-video ako dito, hubad ak si Brad Alvin Kitamundo, pagpaputol ako, pagtawanan ako lahat ng buong mundo. Captain of the host of the Lord of Hosts, si Kristo, yung Lord, si Kristo yon. Pero yung Captain of the Lord, anghel yun, kasi Captain of the Lord of Hosts, kapitan lang siya ng Panginoon. Si Kristo hindi kapitan lang ng Panginoon, siya mismong Panginoon. Mel Manalili, lalaban ka sa chief apologist? Hindi kita takbuhan, Mel. Gusto mo, suntukan tayo pag walang COVID. Kinakaibigan na kita, pinatawad kita sa mga traso mo sa akin, ninakaw mo yung mga pamphlet ko, hindi mo ako binayaran. Tapos alam ko, dyan sa booksil, nakaw ka ng nakaw dyan, kaya dyan ka nakabasa. Dyan ang source book mo, dyan mga ninakaw mong libro sa booksil. Gusto mo, ibalik natin ang kaso mo ulit? Pahuli kita sa pulis dyan sa Manila. Para kang sino dito, ha? Huwag kayong magganyan dito sa bansang Pilipinas, habang buhay pa si Brad Alvin Kitamundo. Pag mali kayo, mali talaga kayo. Tama ako. Kaya manindigan talaga ako, kahit pa tayo ng suntukan tayo mga Katoliko. Hindi ako duwag o bakla. Tulad nyo. Boses nyo pala magipagdebate, bakla ng labas eh. Captain of the host of the Lord. Ngayon, dalawa lang pagpipilian natin kasi dalawa tayo nagdebate. Sino to? Si San Miguel Arcangel, ayon sa Simbahan Katoliko Magisterium? O si Kristo, ayon nila ni Mel Manalili? Hindi to si Kristo kasi kapitan lang si Kristo. Kapitan lang si Kristo. Nang hukbo ng Panginoon? Di ba Panginoon si Kristo? Dalawa na palang persona ni Kristo. Siya pa yung kapitan, siya pa yung Panginoon. Niloloko kayong demonyo ni Lucifer, ni Satanas. Bugbugin ko talaga kayo kapag ipagdebate ka, Mel Manalili sa akin. Ahiya talaga kita sa publiko. Tandaan mo yan. Para kayong sino dito, wala naman kayong mga credibilidad eh. Wala na kayong delegation eh. You are not even a UP graduate tulad ko. I am the captain of the host of the Lord. Hindi yan si Kristo, captain of the Lord of Hosts, kasi wala sa Gosos, wala sa nobinaryo ni Kristo sa Simbahan Katoliko mulang unang panahon ng mga apostol hanggang ngayon, hanggang sa pagbalik ni Kristo, na may titulo si Kristo, captain of the Lord of Hosts. Walang ganyan. Pag may nabasa kayo dyan titulo ni Kristo, Panginoong Kristo, you are the captain of the Lord of Hosts, save us. Pag may nabasa kayo dyan, paputol ako ng ari, maghubad ako dito, magharakiri ako dito, putulan kong ari ko dito, i-video ko yan, i-upload ko yan sa YouTube channel ko. Pinipatayin ako. Diba mga kapatid kong mga Katoliko, wala na kayong chief apologist na si Alvin Kitamundo na matapang na ipagtanggol ang tamang aral ng simbahan. Kayo mga takutin kayo eh. Naintindihan ko naman takot kayo kay Mel kasi hindi nyo rin alam eh. Ako, wala akong kinatatakutan dito kahit Muslim pa. Tandaan nyo yan. I am now come, and Joshua fell on his face to the earth and did worship. Ito daw ang dahilan na si Kristo daw to kasi sumamba daw si Joshua. Yung worship dito, katulad ng Daniel 2:46, relative worship, na King Nebuchadnezzar worship Daniel. Ibig sabihin, worship as God. Yung tao dito, si Kristo na kasi nag-worship si Joshua. No! Worship here is the same
Hebrew word which is written in Daniel 2:46, meaning relative worship, respect. Hindi na worship as God. Alam niya, kapitan niyo ng Panginoon, i-worship niya as God, ni Joshua. He worship as relative worship. Dulya lang yun kung sa Grego pa. Dulya. Sa Greek Septuagint version, dulya yun. In the New Testament, poskunyo, it is only a form of respect, relative worship, hindi absolute worship as God. Kaya hindi ito si Kristo. Maling pakulugo na, worship daw. O sinamba daw, di Diyos yan, si Kristo yan yung tao na may espada. Hindi yan si Miguel Arcangel. Nabubo na kayo. Kaya ito si Mel, may aral. Anghel daw, pinasamba daw. Mel, ang anghel dito sa simbang Katoliko, pinasamba as Diyos. Pagkawalang hiya mong tao, immoral ka pala, iniwan mo yung asawa mo, nagkasal kayo sa pare, tapos ganyan ka magturo dito. May utang ka sa akin pag makita tayo, Mel Manalili. Tandaan mo yan. Pag hindi mo baguhin yung aral mo, may araw din, hanapin talaga kita kahit saan ka pang lupalok magtago. Marami ka nang tinuturong mali eh. Kaya may karapatan ako kasi akong hepe, chief apologist. Pag hindi ka mag-sorry dito sa publiko, hindi mo i-recant yung mga maling aral mo, malilintikan ka talaga sa akin ng hepe, chief apologist. Kasi akong naging tao ko dito, kaya ganitong ugali ko kasi gusto ng Diyos talaga i-disiplina tong mga walang hiyay. Kasi pag hindi ako ganito, sinong magdisiplina dito sa mga Katoliko? Si Father Darwin naman, mahinin eh. Di ba? Kung ayaw niyo sa kay Father Darwin, huwag kayong manood sa akin. I-off na niyo yung cellphone niyo para wala kayong matutunan, maging bobo pa kayo tulad ng iba, o baka mahawa kayo dun sa kabila. Natatawa ko dito sa mga tarantado nito eh. Napakaliwanag. What said my Lord unto his servant? And the captain, o captain ulit, of the Lord's host, said unto Joshua, loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. Siyempre, ang yun yung nakatintig sa harapan na holy din yun eh. Holy ang angel. Hindi ba sabihin si Kristo na agad to? And Joshua did so. Yun yung worship is a relative worship given by Joshua to the archangel. Kaya nga, arch, meaning chief. Hindi pala alam eh. Saan ba galing ang Kristyanismo sa Pilipinas? Di ba sa Espanya? Sa Spanish Bible. Tingnan natin. The same verse. Wala itong mga Spanish Bible. Hindi ito nag-aral ng Spanish. Ako sa UP, University of the Philippines, pamantasan ng Pilipinas. Hindi sa pagmamayabang, kundi sa katotohanan. Spanish 2, Spanish 3, Spanish 4. Laki ng grado ko. Ito sila, mga grupo ni Manalili. Wala man lang isang Spanish. Nagnakaw lang siguro ito ng Spanish Bible tapos hindi maintindihan magbasa ng Espanyol eh. O ngayon, yung captain dito sa King James Version, mula yan sa Spanish version. Na anong Spanish version? Jefe, meaning chief. Kaya nga yung archangel, archos, meaning head, chief. Yun yung sa Greek, archangelos. Sa Grego, archangelos, angelos, angels. Arch meaning arche, meaning chief. Uuna sa mga anghel. Si Kristo ba tinawag archangel? Kailan si Kristo naging archangel? Chief of the angel. O captain of the angels. Saint Michael the archangel is the captain of the angels. He is the chief of the angels. He is the archangel. The seven archangels, siya pa yung pinaka-arch sa seven archangel. Tinuro na yan. Baby pa ako dati. Alam ko na yan eh. Saint Michael the archangel is the chief of the seven archangel. Itong grupo ni Manalili, nakahawa to, marami itong nahaway. Ako lang makasaway nito. Hindi ko lang sasaway dito sa video, pati sa personal. Pag magkita kami, pag may convention, sumipot ka sa convention kasi sisipot din ako Mel Manalili. Marami kong kaibigan dyan, mga Catholic faith defenders, mga national board officers. Pag sumipot ka doon, kung tuturo o tunay ka na Catholic faith defender nga, you belong to a chapter anywhere else in the Philippines, sabi mo sa Bukidnon CFD. Ako organizer sa Bukidnon CFD as national coordinator. Sumabay ka sa CFD convention. Sisiputin ko ang national convention ng CFD para lang harapin lang kita pag personal. Kasi pag hindi mo yan niretract personal sa harapan ko, sasapakin kita in front of all the CFD in the convention. Kahit pa magdala ka ng pulis o sundalo,
o army. Huwag niyo pong tarantaduhin dito sa bansang Pilipinas habang buhay si Brad Alvin Gitamundo. Hindi ako Palawan, hindi ako bayot eh. Joshua 5:13, 14, 15. Spanish Bible, Santa Biblia, version Reina Valera. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua version, Casiodoro de Reina, 1569. O, 15th century pa to mula. Revisada po Cipriano de Valera, 1602. Revised by Cipriano Valera from Casiodoro de Reina in 1602. Napakaliwanag. Revisada posteriormente y cogitada con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego in 1862 y 1909. Again, revised in 1862. Hindi pa rin tao-tao. 1909. Hindi pa rin tayo-tao. Wala pang Iglesia ni Cristo 1914. Yan ang mababasa dito. Josue 5, 13, 14, 15. Estando Josue cerca de Jerico, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Oh, the sword in his hand, en su mano. Espada en su mano. Y Josue yéndose hacia él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Are you with us or are you with our enemies? Y respondió, sumagot yung tao, no, mas príncipe del ejército de Jehová. I am the prince of the heavenly host. Prince of the heavenly host, príncipe del ejército de Jehová. O ngayon, si Kristo yan, prince of the heavenly host. Saint Michael the Archangel, prince of the heavenly host. Yun ang title ni Archangel, Saint Michael the Archangel ng Katoliko. Prince of the heavenly host, Príncipe de Ejércitos, de Jehovah, de Diyos. Prince of the heavenly host. Yun ang title sa novenary ni Saint Michael the Archangel. Hindi pa tayo tao noon, 2,000 years na yung tinuturo, 2021 lang ngayon. Hindi sinabi na yung Prince of the heavenly host, si Jesus Christ yun, God the Son. Tarantaduhan ng turong mga ganyan, saksi na ba yan nakagaling eh. In 1817, na nakopya sa Sabadista, in 1840, na yung angel of God, ang Diyos daw yun. Eh, hindi mismo yung angel of God, ang Diyos. O ang Diyos ay naging angel of God. God can never become an angel of God. Sinabi nga, bobo naman talaga eh. Angel, ibang persona yun. Of God, yung God, person din yun. The God person, either the Father, the Son, the Holy Spirit, God. Yung angel of God, yung angel, ibang person yun. Creature nila lang yun ng Diyos, angel of God. Ginawa nila, God the Son, si Kristo daw, ginawang angel of God sa Old Testament, yung nagpakita doon kay Abraham, nagpakita sa mga patriarka, pati na to kay Joshua, Joshua 5:13, 14, 15, angel of God daw dito, si Kristo daw. Aral at doktrina yan na kinopya ng mga modernist Catholic Bible commentaries at mga liberal Protestant theologian na kopya mula sa Sabadista at sa Saxinova in the 1840s and 1870s. Hindi yan sa Katoliko kasi Katoliko, San Miguel Arcangel is the Prince of the Heavenly Host for 2,000 years based on Joshua 5:13, 14. Sana mga Katoliko maliwanagan kayo. Kung magpapaturo kayo dyan sa mga maling-maling mga immoral dyan ng mga apologists, mga iniwan yung mga asawa nilang pinakasalan, bahala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Huwag nyo lang yan ituro kasi I will mark your name. Pag dumating ang panahon na may CFD Convention, Catholic Defenders National Convention, sisipot kayo doon, makikalala ko yung mukha nyo at pangalan nyo, talagang matatamaan kayo sa akin, I'll tell you. Huwag kayo magturo dito, no? Kagaguhan ng naman kasinungaling, katarantaduhan. Pagpatay na si Brad Alvin Gitamundo, hala, turo kayo dyan kahit ano. Habang buhay ako, kayo magturo ng ganyan kasi hindi kayo ubra sa akin eh. Príncipe del ejército de Jehová, ahora ha venido. Entonces José postrándose sobre su rostro, encherale adoro, o adoro, meaning worship. It's not because this is God or God the Son or Jesus Christ, but it's an angel of God, a archangel, which should be given due respect and due relative veneration. Veneration and relative worship, worship pa rin, pero it's not worship to God, but worship to an angel or relative veneration or relative worship. Ano pa kaliwanag dyan? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. E Josué lo hizo así. Magaling ako magbasa ng Spanish Bible eh.
Kasi dumaan ako sa University of the Philippines, pamantasan ng Pilipinas, na wala dito sa mga apologists sa buong bansang Pilipinas, tulad ko, hindi nagdaan sa UP, walang mga Spanish mga subjects. Totoo naman yan pagyayabang ng chief apologist, totoo yan Huwag kayong magalit sa akin. Di ba Brad, kayong nanonood dyan? Hindi kayo nagdaan ng Spanish 1, 2, 3, 4. Kung magdebatehan tayo, sa Soriano nga, ako lang makakaya makipagdebate kay Soriano in Spanish kayo hindi naman kaya si Soriano in Spanish. Di ba si Soriano napunta ng Brazil? Si Mel Manalili kaya magdebatin si Soriano in Spanish and English? Si Brad Alvin, kita bundok lang, totoo naman hindi pagmamayabang yan. Dapat you should be happy. Praise the Lord, glory, hallelujah. Nandyan si Brad Alvin, ipagtanggol tayo, matapang yan na tao. Nanununtok yan. Matalino yan na tao, alam yan ng Spanish, makipagdebate yan kay Soriano. Nagdebate na kami ni Soriano sa Cebu dati. I am the only apologist who debated Soriano twice in Cebu. Hindi umubra sa akin sa Soriano, buhay pa siya. Mga 1990s pa yun. I am the only apologist who debated Joe Ventilacion, ang international debater ng INC. Alam niyo naman, nalimpasok ko sa Joe Ventilacion. I debated a Seventh-day Adventist chief apologist also of an organization, apologetics organization of Seventh-day Adventists in America. Si Edwin Cotto. Nang iba dyan, meron bang record? Ito si Mel Manalili, meron bang record ganyan? Hindi ka marunong mag-English lalo na Spanish. Spanish Bible dapat hepe, prinsipe. Ito na naman, Spanish Bible pa rin. Kasi di ba ang Kristyanismo sa Pilipinas galing sa Espanya? Kaya matuto din tayo kung anong yung mga words sa Bible dito sa Tagalog. Galing din sa Espanya yon. Kaya we're under Spain for 333 years plus. Alam natin yan yung history. Kaya yung mga nobinaryo, galing yan sa mga Espanyol na mga Katoliko yung nobinaryo. Yung mga gozos, kaya nga gozos, the titles and praises of the saints and the angels. Ang gozo ni San Miguel Arcangel, Prince of the Heavenly Host. Yung binasa ko, Prinsipe, de Jesus, de Jehovah, Prince of the Heavenly Host. Hindi yun si Kristo ang Prince of the Heavenly Host. Prinsipe de Jesus, de Jehovah. Kundi si San Miguel Arcangel yun. Mag-aaral kayo ng Spanish Bible. Yung pinag-aralan dito, mga modernist na Catholic commentary na nangopya sa Saxinova, sa Barista, at mga liberal, Protestant theologian, mga erehe. Kahiya kayo. Tapos pagtuturo niya, magaling kayo. Defense of the truth and defense of lies. Sinungaling pa kayo sa buhay niyo. Sinungaling pa kayo magturo La Biblia, letra grande, Latino America. Estando Josué cerca de Jericho, levanto la vista el vio en hombre de pay, delante de él, con una espada descendriana en la mano. Josué fue donde él dijo, ¿estás en favor de nuestros enemigos? Respondió. Sino? Anong sagot ng anghel in Spanish? Respondió. Meaning, sumagot siya. Soy el jefe del ejército de Yahweh. El jefe, chief. Si Kristo ba? Chief? Chief lang ng mga anghel, ng mga ejercitos de Jehovah. O siya mismo si Jehovah, siya mismo ang Diyos. Diyos na anak, God the Son, Son of God. Napakasimple niyan. Hindi nakita mo ngayon mga Katoliko, bobo pala, bugo ba? Bobo yung mga hindi makantindi. Hindi kasi nag-aaral ng Spanish. Jefe, dito prinsipe, dito jefe, jefe chief yan. Kaya Arcos in Greek, Arcos, Angelos, Archangel. Archangel na si sinong Archangel na? Si San Miguel Arcangel is the chief of all the heavenly hosts. Siya ang jefe. De Jesus Diabe. Pakaliwanag yun, hindi nag-aral ng Spanish Bible sa akin, kayo nanonood yan, wala kayo Spanish Bible tulad ni Brad Alvin. Ako, hindi lang ako may Spanish Bible, marunong ako mag-Spanish talaga, marunong, kasi may Spanish 1, 2, and 3, and 4 ako sa University of the Philippines. Kayo nanonood, alam niyo, hindi naman kayo dumaan ng Spanish 1, 2, 3, 4. Magpakumbaba kayo, tama ka, chief apologies, Brother Alvin, wala kami Spanish Bible na tulad mo. Kaya ito sila, may ganyan din sa inyo. Tapos ang kaibahan sa inyo, hindi kayo nagtuturo ng mali. Nakikinig kayo sa chief apologist, humbly. Itong mga kalaban ko, nagtuturo ng mali, ipipilit. Yayabang, wala namang delegasyon. Meron kayong delegasyon na sumunda bishop. Ako nakapost yan sa Facebook ko. La Biblia, letra grande. Sabi dito, soy el jefe del ejército de Yahweh. I am the chief of the heavenly host of God. Napakaliwanag dyan.
O ngayon, prinsipe. Di ba yung Prince of the Heavenly Host? Sinong title yun sa Gosos? Di ba Saint Michael the Archangel? Meron. Amen. Sa nobenaryo. Saint Michael the Archangel, Prince of the Heavenly Host. Napakaliwanag dyan. Alam natin yan. Hindi siguro ito nagnonobena sa San Miguel Arcangel. Ito si Mel Manalilya. Iwan ko anong babae yatang ninobena dito o lalaki. Duda ko dito eh. Isang mga Gosos ni Kristo ng Santo Niño, lahat ng mga nobinaryo ni Kristo, ng Panginoong Kristo, ni Jesus Christ, meron bang Prince of the Heavenly Host sa title si Kristo? Prinsipe lang si Kristo ng mga anghel ng Heavenly Host. Tapos i-contesta nyo ang Chief Roman Catholic Apologist, kapal nyo. Huwag kayo lumaban sa debate kung pakabadalbin wala kayong laban sa akin, bugbugin ko kayo, tahiya ko kayo. Maawa kayo po Diyos po Santo sa mga mukha nyo. Mga kapatid ko, mga Katoliko, napatunayan ko na. Kaya ulit, sa buong tapang, sasabihin ko sa inyo, huwag niyong paniwalaan ang mga turo ni Mel Manalili kasi galing lang tahangos sa mga librong ninakaw niya sa book sale mula sa modern theologians, mga Protestant liberal theologians, at mga modernist na Katolikong commentator na rebelde sa Pontifical Biblical Commission na nangupya rin ng ideya mula sa 1840 sa Sabadista at sa 1870 ni Charles D. Russell na sa Sinauba. It was condemned. Modernism is condemned in 1870 by the First Vatican Council. Nandyan yan sa story ko ng Facebook. Pasensya na kayo kung siguro ang dating ko, natakot siguro kayo dahil sa nanlilisik ang mata ko dito. Galit na galit ako, galit na galit talaga ako. Ako ang pinakamas galit sa lahat ng mga apologists pagdating sa mga maling aral at turo. Sabihin ko sa inyo yan, wala akong kinatatakutan dito. Nafatwa na ako ng Muslim, ipinaalam na ng buong Muslim sa buong Pilipinas na papapatayin na nila si Brad Alvin Gitamonok anytime, anywhere. Hindi ako takot. Huwag kayong, do not worry about my life. If I'll become a martyr, then praise the Lord, glory, hallelujah, I'll die for the faith. Bago ako mamatay, itong mga eres, gusto kong sapakin to eh. Muli, hindi ko na lang greet ang mga dito para to be fair kasi last night nag-greet ako ng mga nag-comment, yung iba naman hindi ko nag-greet, tapos nasaktan sila, Brother Alvin, hindi mo kami nag-greet, yung iba lang parang may tinatangi ka. Kaya makikita naman dyan yung mga pangalan nyo sa manonood sa live stream ko. Siguro ngayon 8 lang kayo nanonood, bukas marami na yan. Pagkaabot niya ang mensahe ko kay Mel Manalili, ang mensahe ko nandyan sa live stream ko. Totohanin ko yan pagdating ng panahon. At hindi ako, I will not regret doing it because the day I die, I'll tell Jesus Christ, Lord, nung buhay pa ako bilang iyong alagad as Chief Apologist ng Simbahang Katoliko, pinarangalan mo ako bilang punong tagapagtanggol ng Simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas. At hindi kita, Lord, niminsan, hindi ko inatrasan na makalaban mo. Kahit Katoliko, kahit hindi Katoliko, kahit Muslim, kahit hindi, walang Diyos. Matapang ako, Panginoon. Pinagwikaan ko, kulang na lang, suntukin ko, sapakin ko. Wala akong kinatatakutan kahit sinong diablo sa bansang Pilipinas. Magandang gabi ulit. Good night at God bless. At sana, you pray for me. Nahahaba pang buhay ko kasi marami pa tayong sasaway. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.